Ako po si Jenny V. Lopez at ilalahad ko po ngayon ang kwento ni Ginoong Mark Edmond Navarro at ng kanyang apagmarangle dito sa Bacolor, Pampanga. I started as a crew sa isang fast food way back after or even during college. So nagtrabaho ko, I think I was in third year. Service crew ako hanggang sa makagraduate. Then after graduation, they wanted to promote me. So tinanggap ko naman as marketing manager. Then after Jollibee, nag-med rep na ako. Doon na ako pumasok sa pharmaceutical. So nung nasa pharmaceutical, syempre you are exposed to a lot of restaurants. You've been going through a lot of places, treating doctors. So syempre nagkaroon ka na ng idea. Then 6 years ago, we came up with the idea of putting up a Kapampangan restaurant. A true blue Kapampangan restaurant. Talagang kumbaga sa even the name, even the everything, basta it's about Kapampangan. Magaling na cook yung aking business partner and she is from Santa Rita. Sa kanya yung food na Kapampangan. Kaming dalawa, more on the concept. Kailangan kasi ano ka dun sa concept na ano ba talaga yung gusto mong itayo? What kind of restaurant? So we stuck dun sa idea na we were going to come up with a Kapampangan restaurant. And of course, she will be providing for the menu. Ako naman more on innovations, kung pwedeng ayusin how, ano yung mga pwede nating gawin, plus, syempre, yung the whole concept. You have to stick with your concept That's part of the business Siguro yun yung sabihin natin, lalo na nung stage na inception, yan, umpisa pa lang, yung birth nung negosyo. Diba? Kasi nandun lahat, may encounter mo. Like kami, ang unang namin is, kubo-kubo yung restaurant So akala nila girls, inuman, yung usual. Siyempre, kasama na doon, yung location, we are, buried parang, this is Lahar. Siyempre, marami kang challenges doon sa part na yon. Like, bukid talaga to Pero we see it, we convert the negative into positive. Kung bukid ka, di bukid ka talaga. Di ba? Hindi mo kailangan na medyo high-tech ng konti. Gaya nga sinasabi ko kanina, we are in the middle of the highway, wala kang katabi, parang, diba? Then you convert it. How are you going to convert it? You convert it by saying that we are a destination restaurant. Diba? And you want experience, you go to us. You just don't, diba? You walk along the bamboo with fishes, tapos with, diba? You can fish. Tapos nag-adapt na kami. Naglagay na tayo ng butterfly garden, may bayawak. So these things, rafting, yan. So these things is part of that concept na you go to us. Kasi hindi tayo mall. Gusto nyo mainitan? O, dito kayo. Yan. Diba? Everything is converted to positive. Gusto mo na mabilis sa pagkain? Ay, hindi dito. Kasi dito, upo ka, magre-relax ka, you bond with your family, you bond with your friends, you have time to chit-chat. Yeah. One thing na pala, i-share ko na lang. Yung mga employees namin dati, what we do is that we teach them how to farm. We teach them how to be business-minded. We give them, kami nagbibigay ng buto para magtanim, mustasa, kung ano man, kalabasa, lahat yun. Tatanim nyo dito sa farm, dito sa atin. You have to really have this concept, stick with your concept, put hard work and ethics. Kasi importante, hindi pa pwedeng puro pera. Yan. It is never about money. Okay? A lot of people will say, when you are in business, it's about money. But for me, when you are in business, it's also about ethics and of course, money. Kasi kasunod naman yun How can you give something if you don't have? Diba? Of course, you can only give something if you have. At yan po ang kwentong pangkabuhayan ng apagmarangle ni Ginoong Mark Edmond Navarro. At dahil dyan, siya po ay aming napiling, isa sa mga kahangahangang Kapampangan entrepreneurs. Ako si Joseph Albert Inton.
Ang sabi nila, ang ating sasakyan ang salamin ng ating pagkatao. Kaya naman naisipan ni Ginoong Anthony Muñoz na itayo ang ADM Car Accessory Shop. Narito po siya sa aking panayam. Itong negosyo kong to, actually nag-umpisa ako as in talagang walang puhunan. Kumbaga, may magandang puso lang na nag-invite sa akin at tumulong. Kaya nakarating ako dito. Isang franchise business ito, which is na car accessories nga. Yun, may isa akong kaibigan na nagka-car accessories na dati pa. Kabatch ko siya ng high school. Tapos, nag-meet kami ulit after how many years. Dati ako nagtatrabaho ng San Miguel Corporation, pero kailangan ng after nun, siguro nalaman nila through friends na nag-resign ako, wala akong work. Tapos, nag-a-abroad na sana ako nun eh. Yun nga. Bigla ako tinawagan, in-offer to, which is na nabigla nga ako. Actually, wala man akong alam sa sasakyan. Pero sa determinadong pagkikialam, at saka, karir to eh. Negosyo. Kaya, sige, kahit wala akong naintindihan, umuo ako. Sa location ko, which is na talagang hindi siya kagaya ng mga iba na madami talagang sasakyan na dumadating, dumaraan. Tapos, sa kasalukuyan, ito pa nga, ginagawa pa yung daan. Epektado itong negosyo. Pero, hindi ka dapat ma-disappoint. Which is, nandun yung sakit. Kumbaga, nandun yung panginayang, yung mga nawawala ng benta. Pero, nag-umpisa ako sa wala, di ba? Kaya, simpleng ano lang to, kumbaga para sa akin, simpleng problema, pero alam kong malalampasan to. Magti 3 years na ako dito ngayon, nagkikita ko naman na may potential tong tindahan, which is na, yun nga, hindi siya national road, pero wala akong masyadong kakompetensya dito. Yun ang kinagandahan lang, hindi kagaya sa mga ibang lugar, dikit-dikit lang. Ang huli ko lang dito, may mga customer na, siyempre, tinatamad na sila pumunta pa sa iba na wala naman. Pag nakita na ako dito, hindi ko na pakakawalan, siyempre. Kumbaga, yun lang ang strategy ko sa negosyo ko. Tsaka yung, yun nga, sa mga customer yan. Kumbaga, iniingatan natin ang mga customer. Dati rin naman ako, may experience din naman ako sa mga ibang negosyo na customer service din. Tsaka ito, kailangan mong tutukan. Unang-una, may, kahit paano, di ba, may, yun nga, kailangan ma-prove mo sa nag-finance sa'yo na kaya mo at saka responsible ka sa kung anong career ko ngayon. Nang mag-train ako doon, more on customer service talaga siya. Kung paano mo asukasuin yung mga customer dumarating sa inyo, kung to how to please na yung mga kagamitan mo makakatulong sa kanya. Kumbaga yung napakahalaga ng yung knowledge mo sa negosyo. Kailangan yung binebenta mo, alam mo at naiintindihan mo kung ano yung maitutulong niya sa iyo, kung ano ang magbe-benefit ka. Magbe-benefit ka, magbe-benefit din ako. Siguro, bilang sa pagninegosyo, kailangan ng mahabang pasensya. Kasi, especially sa mga, like, yung mga customer service ako kumbaga, how to treat yung mga customer. Alam mo, pag nagpunta sila sa'yo, silang magbe-benefit na maigit bago ikaw. Kumbaga, tratong maayos lang. Tsaka, pagbutihin yung sincere lang sa ginagawa. Sincere ka lang, tawag dito. Siyempre, lagi kang nagdadasal, magpatulong ka sa Diyos kung ano ang gagawin mo. Ako, yun lang naman ang hiningi ko Kasi andito na ako Wala po akong alam dito, sabi ko. Pero ito pong nakaabang sa akin.
bigyan niyo po ako na kakayahan. Kasi yun lang ang ako, ewan ko sa iba, yun lang ang pinaka-final word ko. Hindi madali ang pagtatayo at pagpapaunlad ng negosyo na tulad ng ADM Car Accessory Shop. Sa talino, sipag at tiyaga ay napatunayang kayang-kaya ito ni Ginoong Anthony Muñoz, ang isa pa nating Kapampangan entrepreneur. Tatlo pang kwento ng tagumpay ang ating pong matutunghayan sa aming pagbabalik.